Sunod-sunod ang sunog sa Metro Manila sa nakalipas na 24 oras. Kasagsagan ng matinding init ngayong hapon, 50 pamilya ang nasunugan sa Payatas, Quezon City. Saksi si Rafi Tima. Sa kuha ng drone video, makikita ang nangangalit na apoy na lumalamon sa mga bahay sa Santang Street, Payatas A sa Quezon City pasado 1:00 ng hapon. Sa cellphone video naman ng isang residente, kita ang makapal na itim na usok mula sa mga nasusunog na mga bahay. Isa sa mga nasunugan si Miko. Wala raw silang naisalba. Nagsimula sa kapitbahay namin, sa bubong daw eh. Tapos hindi ko na alam kung ano nangyari. Biglang lakas talaga agad ng apoy. Sabi ko, bumbero na, hindi na talaga kaya. Hanggang nagtakbuhan ng mga kapitbahay namin. Mahigit kalahating oras lang mula nang mai-report ang sunog, iniakyat agad ito ng VFP sa ikatlong alarma. Bukod sa init ng panahon, nagpahirap daw sa mga bumbero ang dami ng tao. Habang umaabante kami, pumapasok naman yung mga residente. Masisikip yung mga daanan, yung mga iskanita. Tapos mainit yung araw. Talagang magliliyab yung mga light material sa loob. Sa kuwang ito ng aking drone, makikita ang mga bumbero at ilang sibilyan sa mga bubungan ng bahay. Pilit na sinasalba ang mga bahay na hindi pa inaabot ng apoy. Yun yung mga prinotektahan namin kasi ang hangin papasok sa loob. Kaya doon kami umabante, doon kami umatake para hindi na lumaki yung sunog. Ang pamilya ni Trixie nakahinga ng maluwag nang malamang ligtas sila mula sa sunog. Kung hindi raw naisalba ang kanilang bahay, tiyak damay ang hilera ng mga tindahan ng school supply sa lugar. Isang bahay na lang po. Buti na lang po yung bahay dun sa likod is bato, kaya hindi po agad kumalat. Ilang residente ang nagtamo ng minor injuries matapos subukang isalba ang kanilang mga gamit. Ang ibang residente gumamit na ng garden hose para basain ang paligid ng kanilang bahay. Halos 40 bumbero ang rumisponde sa sunog kaya nakontrol ang apoy pasado 2:00 ng hapon. Tuloy naman itong napula bandang 3:06 p.m. Sa ngayon, inimbestigahan pa ng BFP kung ano ang pinagmulan ng apoy. Ako si Rafi Tima, ang inyong saksi. Naniniwala ang ilang residente sa Barangay Piñan, Quezon City na sinadya ang sunog sa kanilang lugar. Pinapaalis na raw kasi sila ng lokal na pamahalaan dahil sa itatayong vertical housing doon. Git naman ng LGU, walang batayan ng aligasyong sinadya ang sunog. Saksi si James Agustin. Ginising na nangangalit na apoy ang mga residente ng Nia Road sa Barangay Piñahan, Quezon City mag-alauna na madaling araw kanina. Mabilis na kumalat ang apoy sa mga bahay na dikit-dikit at gawa sa light materials. Nasa 25 fire truck ang rumisponde sa sunog na itinasik at alarma. Si Rosie nasunugan na ng bahay na tupok pa ang kabuhayang sari-sari store. Bigla na lang may sumigaw na sunog. Paglabas ko ng tindahan, ang laki na ng apoy. Ayon sa BFP, mahigit isang oras ang itinagal ng sunog na tumupok sa tinatayang 15 bahay. Sa initial investigation po ng ating mga investigador, galing po sa isang partially damaged na bahay yung nasunog noong nakaraan, pero walang nakatira, bakante. And wala ring supply ng kuryente. Tingin ng ilang residente sinadya umano ang sunog. Binigyan daw sila ng Quezon City LGU ng hanggang katapusan ng Mayo para umalis dahil tatayuan ng vertical housing ang lugar. Talaga sinadya na kasi pinapalis na nga talaga kami dyan. Papavolunteer na nga kasana kami itong may usapan na kami diyan sa City Hall. Nagulat na lang kami, biglang nasunog. Pumayag na kami nung meeting namin na aalis kami. Pumayag din kami doon sa ibibigay nila. Magbabaklas kami ng bahay namin. Oh. Tapos kailangan pa ganyanin kami. Hindi naman sang-ayon ng mga taga-barangay sa hinala ng mga residente. Hindi naman siguro, wala naman nananadya. Baka mamaya marami kasing pumapasok dyan ng mga nangangalakal, nagsusunog ng mga tanso. Kaya hindi pa namin alam kung ano talaga yung pangyayari. Ongoing investigation pa po tayo. Alamin po natin yung kung ano po yung katotohanan sa na sinasabi na ganyan, na sinadya. Sa isang payag, sinabi ng QCLGU na ikinalulungkot nito ang nangyaring sunog. Wala raw batayan ng aligasyon na sinadya ang sunog, lalo't lumalabas sa paunang imbestigasyon ng BFP na pagsusunog ng tanso sa abandonadong bahay ang sanhi ng apoy. Bago pa raw mangyari ang sunog, nakipagpulong na ang LGU sa mga pamilya at ipinaalam sa kanila ang mga tulong sa pagiging benepisyaryo ng pabahay sa NIA. Sobrang lakas. Ayan guys, so ang daming bumbero. Nagasunog din sa Barangay 264 Santa Cruz, Maynila, pasado 2:00 sa madaling araw. Mabilis na kumalat ang apoy at pahirapan ng pag-apula dahil masikip ang daan. Itinas ito sa ika-4 na alarma bago mag-4 ng umaga. Maraming linya ng kuryente ang nagputukan. Yung sa
Sa pag-penetrate naman kasi, dahil informal settler siya, medyo nahirapan po tayo. Tapos nakapaligid, ospital, eskwelahan. Nadamay ang ikatlong palapag ng katabing paaralan. Ayon sa BFP, pasado alas 6 ng umaga tuluyang naapula ang apoy. Isang naiulat na sugatan matapos mabagsakan ng salamin. Nananatili ngayon sa San Jose de Trozo Church at Santa Cruz de Magdalena Chapel ang mga apektado, pati ang mga alaga nilang hayop. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng sunog, pati ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Ako si James Agustin, ang inyong saksi. Magiging bukas sa publiko at ila-livestream sakaling matuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay Senate President Tito Soto, agad iko-convene ang impeachment court oras na matanggap ang articles of impeachment. Saksi si Tina Panganiban Perez. Nagpulong na ang mga senador para paghandaan ng posibleng paglilitis sakaling i-impeach ng Kamara si Vice President Sara Duterte. Agad daw iko-convene ang impeachment court pagkatanggap nila ng articles of impeachment mula sa Kamara. Sa akin, ang 14th, the following day. Kung may matanggap, the following day, we will report it to the Senate proper. And then, I will convene the Senate into an impeachment court. We will take our oaths and then follow the procedures that should be done. Ganyan din katagal ang pagitan ng transmittal at pag-convene ng impeachment court laban kay nooy Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ayon kay Senate President Tito Soto, walang pressure kahit vice-presidente ang ini-impeach. Dapat ang mentality namin, we have to do our job. We have to be impartial. Kahit sino pa yung ipapadala sa amin na articles of impeachment. Magiging bukas daw sa publiko ang impeachment trial na kanila raw ila-livestream. 27 million pesos ang nakalaang pondo ng Senado para sa impeachment trial. Kailangang in session ang Kongreso para tanggapin ng Senado ang articles of impeachment. Pero oras na natanggap na ito ng Senado, pwede naman magpatuloy ang pagdinig ng impeachment court kahit mag-break ang Kongreso sa June 5. Sa May 11 pa, inaasahang pagbobotohan ng plenaryo ng Kamara ang impeachment ni Vice President Duterte. Yung May 11, that is just my recommendation, no? Kasi on May 4, i-approve yung committee report, resolution, and articles of impeachment. Right after approval, on the same day, we transmit it to the plenary. Once it is in the plenary, we anticipate that they will be transmitting copy of the same to all the members of the House, including the Vice President. Kasi ito yung nasa decision ng Duterte versus House of Representatives to provide reasonable time sa House members to read and study the impeachment complaint, including the evidence, before the plenary vote. 1/3 ng lahat ng kongresista o 106 na boto ang kailangan sa plenaryo para ma-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Sa tingin po ninyo maaabot yung 106? Well, makita niyo naman sa voting sa Justice Committee, unanimous ang bumoto. Sabi ng mga kongresistang nakausap namin, ang boto nila ay nakabase sa kanilang pagsusuri sa mga iniharap na ebidensya. Wala raw itong koneksyon sa alegasyon ng kapatid ng bise na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may tumatawag sa mga opisina ng mga kongresista para pilitin silang bumoto pabor sa impeachment ng bise para masigurong may pondo pa rin ang kanilang distrito. Wala po tayong na-experience na ganyan. So we deny the statement of Congressman Pulong in as far as we are concerned. Anticipated yan na they will be commenting a lot of negative things against this impeachment process. Kasama sa mga paghahanda ng Kamara sakaling aprubahan ng articles of impeachment ay ang eleksyon ng mga kongresistang tatayong impeachment prosecutors at ang posibleng pagkuha ng mga tutulong na pribadong abogado. Sa mga isinagawang pagdinig ng House Committee on Justice, hindi dumalo ang bise. Ilang beses kang kwestiyon ng kampo ni Duterte ang prosesong ginawa ng komite. Pero sakaling umabot sa paglilitis sa Senado ang impeachment complaint, tiniyak ng defense team ng bise na dadalo siya roon kung kailangan.
Yun naman pong sa Senado, definitely magpa-participate tayo doon, no? Kaya talagang trial yun eh. So the defense team will be there, of course the prosecutors will be there. Yung mismong presence ng Vice President, of course it will depend on what the incident is for that trial date, no? Kung kinakailangan na nandun siya. Pero maaari rin daw silang dumulog sa Korte Suprema kung may makita silang proseso sa Senado na hindi naaayon sa saligang batas. Kaugnay naman ang sinabi ng NBI na may tuturing na inciting to sedition at grave threat ang mga naging pahayag noon ng bise. Kapag pinatay ako, patayin mo si BBM. Sinabi ng abogado ni Vice President Duterte na nakita sa pagdinig ang kakulangan ng akusasyon laban sa bise. Pili lang nila ang ebidensyang iprinisinta at spliced ang ipinakitang video. Hindi raw pinansin ang konteksto ng mga pananalita ng bise at ang opinyon ay itinuring na facts. Ang hula ay inilatag daw na resulta ng investigasyon. Hindi raw ito maaaring maging basehan sa pagsasabing may probable cause at lalong hindi para sabihing may prima facie case laban sa bise na may reasonable certainty of conviction. Meron bang krimen sa mga pahayag ng ating Vice Presidente, di ba? Hindi yung may assassin or whatnot. That is probably their position and we would respect that position, of course. But we have a different view. An assassin is, allegedly identified at some point. We will confront that. But sa ngayon kasi, ano bang mas importante? Ang nalilihis kasi, ang importante is yung bang mismong pahayag ng Vice Presidente ay talaga bang criminal in nature at pwedeng aksyonan or maging impeachable offense. Pinalagan din ng defense team ang di umano'y mga ebidensya na hindi naman daw naka-attach sa orihinal na reklamo. Dapat, pag nagdedetermine ng probable cause, ini-evaluate yung mismong reklamo, yung impeachment complaints, at yung mga naka-attach na pieces of evidence dito. Pero kung susuriin natin itong mga impeachment complaints, wala naman pong naka-attach na mga pieces of evidence such as yung SALN, for example. That's why hindi natin alam kung ano naging basehan ng mga aligasyon na yon. May mga inilabas daw na ebidensya, pero hindi naman daw galing sa mga complainant, kundi sa komite. How do we expect the respondent to intelligently respond to all of these allegations kung after the fact na nag-file kami ng answer, tsaka sila biglang maghahanap ng mga ebidensya kuno? Sana present nila sa Justice Committee, no? Problem is, they're pronouncing this only to media, and we cannot appreciate those pronouncements if not made during the forum before the Justice Committee. Ayaw raw pangunahan ng defense team ng bise ang magiging resulta sa plenaryo ng Kamara. Pero umaasa silang may mga mambabatas na titingnang maigi ang committee report at ang mga constitutional issue na ni-raise ng kampo ng pangalawang Pangulo. Ako si Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi. Dead on arrival sa ospital ang isang lalaking pinagsaksak sa labas ng isang mall sa Dumaguete City, Negros Oriental. Base sa investigasyon ng pulisya, matagal nang may alitan ang suspect at biktima. Kinumpronta umano ng biktima ang suspect pero naglabas daw ng patalimang biktima. Kumuha naman daw ng kutsilyo ang suspect. Saka dumating ang isa pang lalaki na kaibigan daw ng biktima at sinuntok ang suspect. Gumanti ang suspect at pinagsasaksak sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Kalaunan ay napasalampak na sa sahig ang biktima hanggang isinugod na siya sa ospital. Naka-hospital arrest naman ang suspect na nagtamo ng mga saksak mula raw sa biktima. Iba't ibang grupo ang naghahanda para sa mga protestang isasagawa bukas, Mayo 1. Bukas din, may mga job fair ang DOLE sa 70 lugar sa bansa. Ngayong mahalang bilihin sa gitna ng gyera sa gitnang silangan, 16 na petisyon para sa aumento sa sahod ang inihain ng iba't ibang grupo para sa mga manggagawa sa Metro Manila. Yan ang aking sinaksihan. Pagmahal ng bigas at iba pang pagkain na sinabayan ng dagdang singil sa kuryente sa gitna ng mahal pa ring presyo ng langis. Sabay-sabay ang dagdag gastos, kaya kailangang maghigpit ng sinturon ng mga minimum wage earner gaya ni Joe. Matagal na raw siyang naglalakad papasok sa trabaho para makatipid.
At nang sumipa pa ang presyo ng bilihin dahil sa fuel crisis, uling na ang panluto nila sa bahay. Yung hirap ng kalagayan ng ngayon eh. Una-una sa mga bilihin. Tapos panggastos araw-araw. Tapos pambayad ng mga billings po. Tapos yung pamasahe pa ng mga bata. Dagdag sahod din ang hiling ng minimum wage earner na si Rica. Okay po kung 500 to 800 po kung itataas. Enough na rin po siguro yun para sa mga nasa unti lang yung pamilya. July 18, 2025, ipinatupad ng 50 pesos na dagdag sa daily minimum wage ng mga manggagawa sa NCR, kaya naging 695 pesos ang arawang kita ng mga karaniwang manggagawa at 658 pesos para sa agri-workers at small retail workers. Pag-aaralan ng Regional Tripartite Wages and Productivity Board ng NCR kung sapat pa ba ang sweldo ng mga manggagawa sa rehiyon. July 18, maaari na magkaroon ng bagong wage order. And 60 days before the issuance of the wage order, meron huyang review. Ayon sa DOLE, may 16 na petisyon para sa aumento sa sahod sa Metro Manila. Meron hong bago kahapon, 1,200. Meron pong mga ibang petition ranging from 500 pesos, 800 pesos pataas. Yun po ang hinihingi. Ang nire-request nila yung agaran na increase dulot po ng Middle East tension o war. Ayon sa oil industry source, kung pagbabatayan ang bentahan sa Mina Flats, Singapore sa nakalipas sa 3 araw, posibleng mahigit 4 na piso kada litro ang taas presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. Mahigit 3 piso naman sa gasolina. Sa taya ng Bangko Sentral ng Pilipinas, posibleng pumalo sa 5.6% hanggang 6.4% ang inflation rate o bilis ng pagmahal ng bilihin para sa Abril. Bukod sa pagtaas ng presyo ng petrolyo, bigas, isda at karne, nakadagdag ang dagdag singil sa kuryente at paghina ng piso. Ngayong linggo, 2 sunod na araw nagtala ng record low ang palitan ng piso kontra dolyar. Bagamat nakabawi ang piso kanina nang magsara ang palitan sa mahigit 61 pesos and 48 centavos. Patuloy raw na minomonitor ng BSP ang mga nangyayari sa gitnang silangan. Sa kabila ng idineklarang extended ceasefire ni US President Donald Trump, pansamantalang umakyat sa mahigit $126 per barrel ang presyo ng langis sa world market batay sa global benchmark na Brent crude. Yan ang pinakamataas nitong level sa nakaraang 4 na taon. Sa gitna yan ng mga ulat na may briefing si Trump tungkol sa mga plano umano para sa posibleng military strike sa Iran. Ngayong di pa rin magkasundo ang dalawang bansa sa isyu ng nuclear program ng Iran. Wala pang komento rito ang White House.